mga pinaka-dugyot na lungsod sa buong mundo. Kapag sinabing dugyot na lungsod, hindi ibig sabihin na dugyot ang mga taong nakatira dito ha. Ang tinutukoy natin ay ang matinding problema sa basura, maruming hangin, open dumping, nagsusunod ng waste at baradong drainage at kakulangan sa maayos na sanitation. Tara, simulan na natin! Mr. D. At number 12, Accra, Ghana. Magandang baybayin at makulay ang kultura ng Accra, pero sa likod nito ay seryosong problema sa basura at maruming hangin. Sa isang assessment ng World Health Organization, tinatayang 59% nito solid waste sa Accra ang nagkokolekta. Ibig sabihin, malaking bahagi ng basura ang maaaring mapunta sa open dumps, kanal, bakanteng lote o nasusunog na lang ng walang sapat na kontrol. Tinatayang humigit kumulang 300 tons ng basura kada araw ang sinusunog doon sa unregulated landfills. Ang ganitong gawain ay naglalabas ng particulate matter at mga kemikal na maaaring makasama sa baga, puso, kalusugan ng mga nakatirang malapit sa tambakan. Dagdag pa dito, 11% lamang ng mga household sa Accra ang eksklusibong gumagamit ng clean cooking fuels and technologies. Kapag pinagsama ang usok mula trapiko, pagsusunog ng basura at maruming cooking fuels, nagiging invisible na problema ang polusyon. Hindi man laging makikita ang dumi sa kalsada, maaari naman itong malanghap sa bawat paghinga. Number 11, Nairobi, Kenya. Sa Nairobi matatagpuan ang Dandora Dump Site, isang tambakan na mistulang bundok ng basura sa gitna ng komunidad. Ayon sa United Nations Environment Program, nasa 30 acres ang lawak nito at tumatanggap ng humigit kumulang 850 tons ng basura araw-araw. Ang mga mas nakakagulat, dineklara na itong puno noong 1996 pero nagpatuloy pa rin ang pagtatapon makalipas ang maraming taon. Kapag nasusunog ang mga tambak ang usok ay lumalabas at umaabot sa mga bahay at paaralan sa paligid. Marami ring waste pickers ang naghahanap ng plastic, metal, bottle at anumang pwedeng ibenta. Delikadong trabahong ito dahil maaari silang masugatan sa bubog at matutulis na metal, malantad sa medical waste o makalanghap ng usok mula sa nasusunog na plastic at iba pang materyales. Ang Dandora ay hindi lamang tambakan, isa rin itong malinaw na larawan kung anong nangyayari kapag mas mabilis dumami ang basura kesa sa kakayahan ng isang lungsod na kolektahin at pamahalaan ito. Ngunit, ang Nairobi ay isa ring masiglang sentro ng negosyo, technology, sining, edukasyon, wildlife conservation at mga kabataang may malikhaing ideya at matatag na pangarap. Number 10, Cairo, Egypt. Sa Greater Cairo, magkasabay na kalaban ang trapiko at basura. Sa mga dokumento ng World Bank, tinatayang umaabot sa 28,000 tons kada araw ang waste na nalilikha ng Cairo at Giza. Mahigit 17,000 tons nito ang kinukolekta ng informal sector, kabilang ang kilalang Zabalin communities na matagal nang nagsasala at nagre-recycle ng basura. Kahanga-hanga ang recycling skills ng Zabalin. Sa halip, naitapon kaagad ang lahat. Pinaghihiwalay nilang papel, plastic, metal, pagkain, tela at iba pang bagay na maaari pang gamitin o ibenta. Pero may kapalit ang sistemang ito. Sa ilang lugar, ang mga tahanan at makikipot na daan napapalibutan ng sako-sakong basura bago ito maihiwalay at maproseso. Isa rin sa pangunahing pinagmumula ng air pollution sa Greater Cairo ang open burning ng solid waste kasama ng vehicle emissions. Kaya, hindi lamang alikabok mula sa disyerto ang bumabalot sa lungsod. May halo rin itong usok mula sa sasakyan at sinunog na basura. Number 9, Ulaanbaatar, Mongolia.
Ito'y isa sa pinaka malamig na capital city sa mundo. Kapag bumabagsak ang temperatura sa matinding lamig, kailangan magsunog ng coal at kahoy ang maraming pamilya para manatiling buhay at mainit. Ngunit, ayon sa World Bank, ang coal at wood burning para sa heating nakapag-aambag ng humigit kumulang 60% ng fine particulate pollutions or PM 2.5 sa lungsod. Marami sa mga pamilyang nasa tinatawag na GER districts ang umaasa sa traditional stoves. Kapag libu-libong bahay ang sabay-sabay nagsusunog ng coal, nababalot ng makapal na smog ang ilang bahagi ng syudad. Mas masakit ang epekto nito sa mga bata. Ayon sa UNICEF, ang mga batang nakatira sa highly polluted district ng Central Ulaanbaatar ay nakitang may 40% na mas mababang lung function kumpara sa mga batang nasa rural areas. Dito, ang dumi ay hindi laging tambak sa kalsada. Sa panahon ng taglamig, nasa hangin ito, isang makapal na smog na pumapasok sa bahay, classroom at mismong baga ng mga residente. Number 8. Jakarta, Indonesia. Lumilikha ito ng tinatayang 8,600 tons ng basura bawat araw. Malaking bahagi nito ang dinadala ng Bantar Gebang, isang napakalaking waste site sa kalapit na Bekasi. Sa mga opisyal na dokumento ng Jakarta, humigit kumulang 7,500 hanggang 9,000 tons ng basura ang tinatapon dito kada araw gamit ang mahigit 1,200 garbage trucks. Isipin ninyo ha, araw-araw parang walang katapusang convoy ng mga truck at nagdadala ng panibagong layer ng basura. Habang nadadagdagan ng tambak, nagmumukha itong artipisyal na bundok. Kapag nabubulok ang food at organic waste, gumagawa ito ng methane, isang malakas na greenhouse gas na maaari ring magdulot ng sunog kapag naipon. Meron ding leachate, ang maitim at kontaminadong likidong tumatagas mula sa basura at maaring makarating sa lupa at water systems. Kaya, ang problema ng Jakarta ay hindi lamang kung saan ilalagay ang basura. Ang mas malaking tanong kung paano pipigilan ng tambak na maging panganib sa klima, tubig, lupa at kalusugan ng mga komunidad sa paligid. Number 7. Lagos, Nigeria. Isang Lagos sa pinakamabilis lumaking megacities sa Africa. Ngunit kasabay ng pagdami ng tao, negosyo, bahay at sasakyan, ang pagdami ng basurang hindi kayang habulin ng collection system. Ayon sa World Bank, tinatayang 13,000 tons ng solid waste ang nililikha ng Lagos kada araw. Samantala, nasa 4,200 tons lamang ang regular na nakokolekta, katumbas ng humigit kumulang 33% collection rate. Saan nga ba napupunta ang natitirang basura? Ang ilan naiiwan sa gilid ng daan, napupunta sa informal dumps, sinusunog o tinatapon sa lagoon at drainage systems. Sa panahon ng malakas na ulan, ang mga plastic bag, bote, food containers at iba pang basura bumabara sa daluyan ng tubig at nagpapalala ng baha doon. At dahil coastal city ang Lagos, ang basurang hindi napigilan sa lupa maaaring humantong sa Atlantic Ocean. Sa madaling salita, ang isang supot na tinapon sa kanal ay hindi lang problema ng isang kanto. Maaari itong maging bahagi ng mas malaking marine pollution crisis. Number 6. Karachi, Pakistan. Tinatayang humigit kumulang 10,000 tons ng municipal solid waste ang nililikha nito araw-araw. Sa ilang World Bank assessments, nasa 60% lamang ang nakokolekta at walang sapat na sanitary engineered facilities para sa maayos na final disposal. Marami sa nakokolektang basura ang dinadala sa Jam Chakro at Gond Pass, mga dump site na hindi nakakatugon sa modernong international standards para sa sanitary landfills. Ang hindi nakokolektang basura ay bumabara sa drainage at nagpapalala ng urban flooding. Kapag dumating ang malakas na ulan, hindi makadaloy ng maayos ang tubig dahil puno ng plastik at basura ang mga kanal.
Mas delikado pa, ang open burning ng mixed waste maaaring maglabas ng toxic pollutants. Hindi lang ordinaryong papel at pagkain ang nasusunog kundi pati plastic, goma, tela, electronic components at kung minsan nga hazardous waste pa. Kapag pinagsama-sama ang usok, kontaminadong tubig, mainit na klima at milyong-milyong residente, mabilis lumaki ang panganib ng respiratory at waterborne diseases. Ang Karachi ay patunay na ang waste crisis ay hindi lang tungkol sa pangit na tanawin. Problema rin ito sa flood control, public health, water quality at basic city services. Number 5. Kolkata, India. Noong 2025, nagtala ang Kolkata ng annual average na PM2.5 na 51 micrograms per cubic meter. Dahilan para mapasama ito sa 5 pinaka-polluted na major cities sa mundo ayon sa IQ Air. Mahigit 10 beses yun sa annual guidelines sa 5 micrograms per cubic meter ng World Health Organization. Ang polusyon nanggagaling sa kombinasyon ng vehicle emissions, industrial activities, construction dust, seasonal crop burning at pagsusunog ng basura. Dahil napakaliit ng PM2.5, mas maliit pa kaysa sa lapad ng bundok ng tao. Kaya nitong makalusot ng malalim sa baga at makapasok sa bloodstream. Ang matagal na exposure inuugnay sa respiratory disease, cardiovascular problems, stroke at iba pang malulubhang kondisyon. Kaya kahit walang nakikitang tambak ng basura sa harap mo, ang hangin mismo maaring may dalang panganib. Sa Calcutta, ang dumi microscopic, ngunit kaya nitong makaapekto sa puso, baga, utak at pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong tao. Ito ang Kolkata. Number 4. Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. Ayon sa World Bank noong 2026, ang Kinshasa ay lumikha ng humigit kumulang 12,000 tons ng basura bawat araw at tinatayang 98% nito ang openly dumped or sinusunog. Ito marahil ang isa sa pinaka matinding waste statistics sa listahang ito. Ibig sabihin, napakaliit na bahagi lamang ang napupunta sa maayos na kontroladong waste facilities. Kapag bumabaha, ang basura nasa kalsada at kanal inaanod papunta sa drainage channels ng mga ilog. Kapag barado ang daluyan, mas mabilis tumataas ang tubig sa mga communities. Ang stagnant water at tambak na basura ay maaari ring pamugaran ng lamok, daga, langaw at iba pang nagdadala ng sakit. Bukod dito, panglima rin ang Kinshasa sa pinaka-polluted na major cities noong 2025 na may annual PM2.5 average na 50.2 micrograms per cubic meter. Dito nagsama ang dalawang krisis: basurang nakikita sa lupa at polusyong hindi nakikita sa hangin. Kaya nakakapagtakang napakalaking hamon ng sanitation sa isang lungsod na may mahigit 17 million residents. Number 3. Dhaka, Bangladesh. Noong 2025, ang Dhaka ay nagtala ng annual average PM2.5 na 68 micrograms per cubic meter or 13.6 times na mas mataas kaysa sa WHO annual guideline. Kahit mas mababa ito kaysa sa 78 noong 2024 at 80.2 noong 2023, nananatili pa rin itong nasa unhealthy level. Isa sa mga kakaibang dahilan nito ay ang napakaraming brick kilns. Sa Bangladesh, tinatayang 11% ng national PM2.5 emissions nagmumula sa informal brick kilns nila. Ang brick making mahalaga sa mabilis na pagtayo ng mga bahay, opisina at infrastruktura. Ngunit maraming lumang gawaan ang gumagamit ng maruming fuel at inefficient technology na naglalabas ng napakaraming usok at fine particles. Tinatayang humigit kumulang 6,000 premature deaths ang maaaring maiugnay sa air pollutants mula sa brick making industry.
Dinagdag pa rito ang diesel generators, industrial activity, construction dust, lumang sasakyan at seasonal crop burning. Sa Dhaka, mabilis na urban growth nangangahulugan ng mas maraming gusali, pero bawat bagong brick maaari ring may kasamang dagdag na usok. Number 2, Lahore, Pakistan. Ito ay nagtala ng 88.9 micrograms per cubic meter na annual PM 2.5 noong 2025. Halos 18 times itong mas mataas sa WHO guideline. Bagamat bumaba mula sa 102.1 micrograms per cubic meter noong 2024, nananatiling napakadelikado ng annual average nito. Tuwing smog season, nagsasama-sama ang usok mula sa crop residue burning, sasakyan, brick kilns, industrial facilities at construction dust. Dahil mahina ang hangin at malamig ang atmosphere sa ilang panahon, nakukulong ang pollutants malapit sa lupa. Parang nilagyan ng takip ang buong lungsod. Tinatawag itong temperature inversion. Sa ganitong kondisyon, maaaring bumaba ang visibility, mantala ang biyahe, magsara ang mga paaralan at dumami ang pasyenteng nakakaranas ng ubo, hirap sa paghinga, sore throat at irritation sa mata. Ayon sa datos na binanggit ng IQ Air, 70% ng mga Pakistani ang nagulat ng smog-related health issues. Sa Lahore, ang simpleng paglabas para pumasok sa trabaho o paaralan maaaring mga hulugang na lalanghap sila ng hanging puno ng microscopic pollutants. Number 1, Delhi, India. Noong 2025, nagtala ito ng annual average PM 2.5 na 99.6 micrograms per cubic meter. Halos 20 times sa WHO annual guideline at pinakamataas sa mga major city na sinuri ng IQ Air. Hindi isa ang dahilan ng polusyon. May smoke mula sa crop burning sa kalapit na Punjab at Haryana, milyong-milyong sasakyan, coal-fired power at industrial emissions, construction dust, open waste burning at paminsan-minsang landfill fires. Kapag dumating ang winter temperature inversion, nakukulong ang maruming hangin sa malapit na lupa. Hindi agad natatangay ang usok kaya unti-unting nabubuo ang makapal na smog na maaaring tumagal ng ilang araw. Ang resulta, mababang visibility, kanseladong klase, pagkaantala ng biyahe, pagsusuot ng mask at pagdami ng respiratory complaints. Pero mahalagang tandaan, hindi ang mga residente ang problema. Marami ring scientists, doctors, environmental groups, waste workers, volunteers at ordinaryong mamamayan sa Delhi ang aktibong lumalaban para sa mas malinis na hangin. Ang tunay na kalaban ay ang kombinasyon ng sobrang bilis na urbanization, fossil fuels, regional crop burning, waste mismanagement, mahinang enforcement at polusyong hindi kayang solusyonan ng isang lungsod lamang. At alamin naman natin ang sitwasyon ng buong Metro Manila. Ayon sa assessment ng World Bank, tinatayang nasa 9,500 tons ng basura bawat araw ang nililikha ng Metro Manila noong 2020. Inaasahang tataas ito ng halos 10,400 tons kada araw pagsapit ng 2025. Nangangahulugang itong mahigit 10 milyong kilo ng basura ang kinakailangang kolektahin, hiwa-hiwalayin at i-recycle at itapon ng maayos araw-araw. Batay sa MDA Solid Waste Management Information System noong July 2026, 6 lamang sa 17 local government units o humigit kumulang 35% ang nakatalang sumusunod sa segregation at source. Nakapagtala rin ang sistema ng 1,328 littering violations, 126 open burning violations at 477 open dumping violation. Malaking problema ang basurang napupunta sa kanal, estero, ilog at pumping stations. Kapag dumating ang malakas na ulan, diyan na dumarating ang problema. Bumabaha sa Metro Manila. Pero tulad ng ibang lungsod, hindi makatarungan sabihing dugyot ang mga taga Maynila.
Maraming street sweepers, garbage collectors, estero, volunteers, barangay personnels, environmental groups at ordinaryong residente ang araw-araw na nagsisikap mapanatiling malinis ang kanilang communities. At yan ang mga pinaka-dugyot ng lungsod sa buong mundo. Ang pinakamalaking aral dito, ang isang dugyot na lungsod ay hindi nabubuo dahil likas na marumi ang mga taong nakatira dito. Nabubuo ito kapag mabilis dumami ang populasyon at basura kaysa sa infrastruktura, regulasyon at serbisyong dapat sumalo rito. Hindi nangangahulog ang pangit ang mga lungsod na nabanggit. Ibig sabihin lang nito ay may problema silang kinakaharap. Ukol na rin sa basura. At yan, guys, ang ating video for today. Kung may nagustuhan kayo sa mga sinabi ko at may natutunan, please comment Clean City! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!